Sa mapagpala at mabibiyayang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, narito pong muli ang Nimi Magarso Ministry ay magpapailanla ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Atin pong pag-aaralan sa araw na ito ang katotohanan na kung paano po napakaraming mga tao ang hindi naniniwala sa salita ng Diyos, lalo't higit kung nakikilala nila ang mga taong sa kanila'y nangangaral. Opo. Gaya po na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Lucas, Kabanatang 4, ang talata po 24. At sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propita na tinatanggap sa kaniyang sariling bayan. Nakakalungkot mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Bagamat ang isang tao na iyong nakilalang dati basag ulo, dati lasinggero, dati nakikita mo lahat ng mga kabulukan ng sanlibutan ito ay nasa kanya. Kanyang pamumuhay ay simple lamang. At dumating ang araw na siya tinawagan ng Diyos upang magbigay ng babala, upang magbigay ng mensahe sa mga tao. Subalit kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, para bang wala siyang silbi, sapagkat nakikilala nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay anak lamang ng isang anluwagi. Narito po ang inyong maliit na lingkod, nagsasayang papawid ng mga salita ng Diyos. Huwag niyong tingnan ang aking pagkatao sapagkat ako'y isang makasalanan, isang mababang uri at isang pangkaraniwan lamang na mamamayan sa sanlibutan ito. Subalit ang aking dinadalang katotohanan, ito ay hindi nagmumula sa aking sarili, kundi ito ay mensahe ng Panginoon na ginagamit lamang po ang inyong maliit na lingkod upang makarating sa inyo ang katotohanan na siya ay malapit nang dumating. At gusto niyang ipahiwatig na ang sino man, maging aba man siya o maging anumang uri ang kanyang pamumuhay, kapag ang kanyang dinadalang katotohanan ay tama at naayon sa banal na kasulatan, ay dapat natin itong tanggapin at dapat natin itong paniniwalaan. Sapagkat ang Panginoon hindi naman namili ng mga mayayaman, hindi naman namili ng mararangal na tao, ng mga matatalino, kundi ang kanyang hinanap na maging kabahagi sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ay mayroon pong mga mahihirap lamang tao, mga mag-iingisda, mga naghihirap lamang din po. Ayan. Kaya narito po tayo upang magsayang papawid ng mga salita ng Diyos. Atin pong ipinapaabot sa inyo na sana po ay tanggapin natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang kapangyarihan ng katotohanan. Mga minmahal na kapatid, madalas nating narinig na mas madali pang paniwalaan ang taong malayo kaysa sa kanila, kaysa sa atin. Magkaminsan po, mas bilib pa ang mga tao doon sa mga dumadating na kung saan hindi nila kilalang tao at hangang-hanga sila. Subalit, ikaw na lagi nilang kasama na nagbagong buhay, ay para bang walang kwenta ang iyong mga sinasabi. Ngunit hindi ba't nakakalungkot na maging totoo ito, lalo na sa larangan ng pananampalataya? Ganito rin ang naranasan ng ating Panginoong Hesus, ang mismong anak ng Diyos, itinakwil sa sarili niyang bayan. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, marami po ang hindi naniniwala sapagkat ang mga kapitbahay mo, magkaminsan maging ang iyong buong pamilya ay hindi maniniwala sa iyo na ikaw nga ay nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sapagkat nakita nila sa iyo na ikaw mismo ay galing sa masamang naging karanasan ng buhay mo. Si Jesus ay lumaki sa Nazaret. Ang mga tao roon ay nakakilala sa kanya mula sa pagkabata. Alam nila ang kanilang pamilya, ang kanyang hanap buhay at ang kanyang pinagmulan. Ngunit nang siya ay nagsimulang mangaral, hindi nila matanggap na siya ay propeta at siyang tagapagligtas. Sapagkat anak nga lang po siya ng isang anluwagi at araw-araw nakikita nila ang ating Panginoon Jesucristo na namumuhay bilang isang pangkaraniwang mamamayan o bilang isang tao. Ang dahilan, pamilyar na siya sa iyo. Sila ay nasanay na makita si Jesus bilang karpintero, hindi bilang Mesiyas. Kaya sa halip na tanggapin ang katotohanan ng hatid niya, tinatanggihan nila ang liwanag dahil mas pinili nilang manatili sa dilim ng pagkakasanay nila.
Opo. Nung mangaral na ang ating Panginoon Jesucristo, hindi nila ito mapaniwalaan. Sapagkat hindi nila nakitang nag-aral ito sa mataas na antas ng paaralan. Opo, nakita nilang isa lamang mahirap ito at isa nga lamang ang luwagi. Ngunit ito na pala ang tagapagligtas na hindi nila nakikilala at hindi nila tinatanggap. Ang salitang propeta ay nangangahulugang tagapagsalita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay tinawag ng Diyos upang magpahayag ng kanyang mensahe, siya ay isang daluyan ng banal ng liwanag. Ngunit kapag ang tao ay tumanggi sa propeta, hindi lang niya tinatanggihan ang mensahero, kundi pati ang Diyos na nagsugo sa kanya. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Magkaminsan hindi ka hanga sapagkat kilala mo siya. Lagi mo siyang kasama noon. Lagi mo siyang kasama sa masamang mga bisyo. Lagi mo siyang kasama sa paghanap buhay na pangkaraniwang hanap buhay. Ngunit nung tinawag siya ng Panginoon upang magbigay ng babala kagaya ni Noah, tinawanan lamang, hindi pinaniniwalaan. Ngunit ang pagtanggi mo sa mensahero na propeta ng Diyos, ang tinatawag kong propeta ay mensahero, tagapagdala ng liwanag, tagapagdala ng salita ng Diyos. At kapag tinanggihan mo ito, ang tinanggihan mo ay ang nagsugo sa Kanya, ang ating Panginoong Diyos. Siya na tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at siya na tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Opo, ito po'y mababasa sa Mateo, Kabanatang 10, ang talata po'y 4 na po. Kung tinatanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tinatanggap din natin ang Diyos. Subalit kung tinatanggihan natin ang ating Panginoong Jesucristo, tinatanggihan din natin ang nagsugo sa Kanya na walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Opo. Si Kristo na anak ng Diyos ay tinatanggihan ng sanlibutan. Siya na tagapagligtas, na siya na hinubad ang kanyang pagkadiyos at naganyong alipin na kitulad sa tao, ay ginawa na ng iba na talagang tao na katulad lamang ng pangkaraniwang tao. Meron pa pong isang grupo ng panampalataya na mas mataas pa ang kanilang pinuno kaysa sa ating Panginoon Jesucristo. Siya daw yung sugo, siya daw yung mensahero ng Diyos, ay si Kristo pangkaraniwang tao lamang sa kanila. Opo. Yan po ay hindi katanggap-tanggap sa nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo, kundi ang ating Amang nasa langit. Kaya ano ang sabi? Ang tumatanggap sa akin, sabi ni Kristo, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ngunit ang tumatanggi sa akin ay tumatanggi rin sa nagsugo sa akin. Kaya napakalaking kasalanan ang pagwawalang bahala sa tinig ng propeta o sa tinig ng mensahero, lalo na kung ito'y ipinadala upang magpahayag ng babala, pagtutuwid o paanyaya ng pagsisisi. Ganito po ang ginagawa ng inyong maliit na lingkod. Ako po ay isang makasalanang tao. Nanggaling ako sa walang kwintang buhay ng sanlibutan ito. Subalit narito po, alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa kanyang itinagubiling ipangaral natin ang Ebanghelyo sa sanlibutan ito, ay narito pa ako, maligaya na nagbabahagi ng mensahe na nagmumula sa banal na kasulatan. Tanggapin po ninyo ang katotohanan, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang naging ugat po kasi ng pagtanggi sa mga nagmimensahe, yung pamilyaridad, yung kilala mo siya at pagkatapos nasa iyo yung pagmamataas. Walang kwenta yan. Ganyan lang yan eh. Ay samantalang ako ito. Mayaman ako, may pira ako. Marami akong sasakyan. Pero yan, wala naman yan eh. Paano siyang maging ganyan? Dati yan, masama din naman ang ginagawa. Paano paniwalaan natin na siya nagdadala ng mabuting balita? Atin pong siyasatin kung totoo o mali ang ating iminimensahe o natatanggap na mensahe bago natin kilalanin ang taong nagdadala nito. Opo.
tanggapin po natin ang katotohanan kung tama at naayon sa banal na kasulatan ang kanyang dinadalang mensahe. Ang dahilan kung bakit hindi tinatanggap ang mga propeta sa sariling lugar ay ang pamilyaridad. Siya ba? Kilala ko yan. Sino ba siya para mangaral sa atin? Ito ang tinig ng puso ng marami noon at maging ngayon. Ngunit tandaan natin, hindi pinipili ng Diyos ang batay sa propesyon o antas ng buhay. Madalas siyang pumipili ng mga hamak upang ipahiya ang marurunong sa sanlibutang ito. Dito po sa unang Korinto, Kabanata 1, talata 27, ngunit ang mga mangmang sa sanlibutan ay pinili ng Diyos upang hiyain ang marurunong. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Hindi po ang mga marurunong ng sanlibutan ito ang pinili ng Panginoon. Kaya nga, kahit sa iyo man ang lahat ng talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang ka naman sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ang iyong karunungan ay walang kabuluhan. Ang pamilyaridad ay nagbubunga ng pagmamataas at ang pagmamataas ay nagbubulag sa mata ng pananampalataya. Kaya't kahit ang katotohanan ay nasa harapan mo na, hindi mo ito nakikita. Sapagkat iniisip mo, mas higit ka doon sa nagdadala ng mabuting balita sa iyo. Mas higit ka na mas magaling sa Biblia. Kumbaga yan ang iniisip mo. Halimbawa sa kasulatan, si Jesus na taga Nazaret, ano sabi dito sa Lucas, Kabanatang 4, ang talata 28, patuloy sa 29, nang siya ay mangaral sa sinagoga ng Nazaret, binasa niya ang Isayas, Kabanatang 61, ngunit nang ipahayag niyang siya ang katuparan nito, nagalit ang mga tao at gustong ihulog siya sa bangin. Opo. Kaya magkaminsan, naka-ismid yung mga tao kapag po tayo ay nangangaral. Sapagkat nakita po nila dati namang lasinggero yan. Dati namang sugalero yan. At marami pang ibang mga bisyo. Ayan. Subalit hindi po yun. Merong tinawag ang Panginoon mula sa lusak ng kasalanan. Si Pablo, siya po'y mamamatay tao. Subalit ng tinawag ng Panginoon, naging mabuting alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga taong dapat unang makakita ng liwanag, sila ang unang tumanggi rito. Katulad na lamang po sa ating sambahayan, sila ang dapat na unang makakita ng liwanag, ngunit sila ang tumatanggi rito. Sa iyong sariling lugar, sa iyong nasa paligid, tinatanggihan ka nila dahil sa pamilyaridad, dahil kilala ka nila Hindi ka kahanga-hanga. Mas kahanga-hanga pa yung dumadating na galing sa ibang mga lugar, naka-kurbata, naka-long sleeve, nakabalat, yun ang kahanga-hanga at yun ang kanilang ine-entertain o pinapaniwalaan. Ang mga taong dapat unang makakita ng liwanag, sila yung tumatanggi sa katotohanan. Si Jose, itinakwil ng kanyang sariling mga kapatid dahil sa panaginip na galing sa Diyos. Ngunit siya rin ang ginamit ng Diyos upang iligtas sila sa gutom. Ang kanilang pagtanggi noon ay naging daan ng kanilang kaligtasan sa huli. Opo, yung kasaysayan po ni Jose sa Ehipto. Tinanggihan siya at ibininta pa nga siya ng kanyang mga kapatid. Inihulog pa nga sa balon. Hindi nila pinaniwalaan si Jose. Pero yung panaginip ni Jose ay galing sa Diyos. Ngunit ang Panginoon ay gumawa. At yung kanilang ginawa kay Jose, na ibininta siya sa Ehipto, ibininta siya, ay napapunta sa Ehipto, ay naging kaligtasan nila na siyang humango sa kanila sa tiyak na kapamakan. Ayan. Si Moses, sinabihan ng mga Israelita, sino ka para pamunuan kami? Sa Exodo, Kabanatang 2, ang talata 14. Si Moses po, nilait din ng mga Israelita na siyang naghango sa kanila sa pagkaalipin mula sa Ehipto. Iyon po'y sinugo ng ating Panginoong Diyos. Dahil pamilyar sa kanila si Moses, kanilang kasamaan at pumatay pa nga ito ng isang tao. Pero ano sabi na, sino ka para pamunuan kami? Hindi nila alam na ito ay sinugo ng Panginoon Diyos. Anong patotoo dito ni Ellen G. White? Dito po sa Desire of Ages, Kabanatang 236,
Ang sabi po dito, madalas ang mga mensahero ng Diyos ay hindi kinikilala sa kanilang sariling bayan, sapagkat ang mga tao nakakakilala sa kanila ay hindi maunawaan na ang biyaya ng Diyos ay maaaring kumilos sa pamamagitan ng karaniwang tao lamang. Ayan po. Dito po sa Prophets and Kings, kabanatang 104 na po, ang mga propeta ng Diyos ay dumadating na may mga mensaheng nakakasakit sa makasalanang puso. Sa halip na magsisi ang mga tao ay tumatanggi sa mensahe at pinapatay ang mga mensahero. Opo. Magkaminsan kapag ka nagsalita ka at tinatamaan, nasasaktan po sila sa iyong mga sinasabi. At ibabalik sa iyo, sasabihin, nagsalita naman itong banal, nagsalita naman itong nagmamarunong. Subalit, ang sinasalita po natin ay hindi po nagmumula sa ating sarili, kundi ito po ay nanggagaling po sa salita ng Diyos at nagmumula po sa banal na kasulatan. Kaya huwag tayong magtaka kung may mga tinatawag ng Diyos ngayon na hindi tinatanggap kahit ng mga malalapit sa kanila. Subalit huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil ang katotohanan ay hindi nakasalalay sa pagtanggap ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Opo. Magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Tanggapin man nila sa hindi ngayon ang ating mga sinasabi, tayo ay naghahasik lamang na binhi at ang Panginoon ang siyang magpapatubo nito. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayo sa paghahasik ng mabuting binhi. At ang Panginoon ang magpatutubo nito sa kanilang mga puso at kapag ka ito'y tumubo at lumago, matatagpuan po natin sila sa langit na bayan na inihanda ng Panginoon. At ito po'y magiging isang putong ng bawat isa na nagtiis upang nagtiis at nagbata ng kahiyan upang maipalaganap lamang ang mabuting balita ng kaligtasan. Ayan. Ano po ang mensahe at babala sa atin sa panahon ngayon? Mga kapatid, sa mga huling araw, sinasabi ni Jesus, sapagkat lilitaw ang mga bulaang propeta at lilinlangin ang marami. Ito po sa Mateo, Kabanatang 24, ang talata 11, gaya ng aking sinabi, tingnan po ninyo at suriin ang dinadala nating mga mensahe kung ito'y nagmumula sa banal na kasulatan at pawang katotohanan, paniwalaan po ninyo. Subalit kung ating sinasabi ay taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan, huwag po ninyong paniwalaan. Wala po tayong idadagdag, hindi babawasin sa banal na kasulatan. Wala po tayong kukontrahing salita dito. Pag sinabi ng Panginoon ito ang gawin mo, yan ang gawin natin. Pag sinabi ng Panginoon na huwag po yan. Hindi po natin pwedeng kontrahin na pwede na. Yan po ang tunay na nagdadala ng liwanag na nagmumula sa banal na kasulatan. Kaya't dapat tayo maging mapagmatyag, hindi upang itakwil agad ang mensahero, kundi suriin kung ang kanyang mensahe mula sa salita ng Diyos. Marami ngayon ang tumatanggi sa mga tagapagdala ng katotohanan, hindi dahil mali ang mensahero. Opo. Marami pong tumatanggi, hindi po sa dahil iniisip nilang mali ang mensahero, kundi dahil ayaw nilang ituwid ang kanilang mga buhay. Ngunit tandaan natin, kapag itinakwil natin ang tinig ng babala ngayon, maaaring iyon na ang huling pagkakataong magsalita sa atin ang Diyos. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Tandaan po natin na kapag dumating sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating pakinig ang salita ng Diyos, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Baka nga po ito na ang huling pakinig mo ng salita ng Diyos. Hindi po natin alam ang bukas. Hindi po natin alam ang ngayon. Hindi po natin alam ang mamaya sa ating buhay. Meron pong kwento at kahapon ko lamang natanggap na dumaan po sa kanilang harapan ng bahay ang isang tao. Subalit maya-maya lamang po ay napabalitang siya po'y isa ng bangkay. Kaya hindi po natin alam ang ating buhay. Mga kapatid, baka ang mensaheng pinapadala sa iyo ng Panginoon ay mensahe ng katotohanan na tanggapin mo ang ating Panginoon Jesucristo bago mangyari ang huling sandali ng iyong hininga. Mga minamahal na kapatid, marahil tulad ni Jesus,
Ikaw ay tinawag upang magpahayag ng katotohanan. Ngunit hindi ka tinanggap ng iyong pamilya, mga kababayan o kaibigan. Huwag kang manghina. Ang pagtanggi ng tao ay hindi nangangahulugang pagtanggi sa Diyos. Kung ikaw naman ay kabilang sa mga hindi tumatanggap ng mga tinawag ng Diyos, buksan mo ang iyong puso bago mahuli ang lahat. Ang mensahe ng Diyos ay hindi paratang. Ito ay paanyaya na pag-ibig. Ngunit kung patuloy nating isasara ang ating puso, ang pag-ibig na iyon ay magiging hatol sa atin sa huling araw. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Pag tinanggihan mo ang katotohanan ngayon, ito ang magiging hatol sa iyo sa huling araw kapag dumating na ang paghuhukom. Mga kapatid, sa bawat tinig ng propeta, naroon ang tinig ng Diyos. Sa bawat pagtanggi sa kanila, naroon ang sakit ng Espiritu Santo na nakakalungkot dahil hindi tinanggap ang liwanag. Kaya't ngayon, habang may panahon pa, tanggapin natin ang mga tinig na ginagamit ng Diyos kahit sila ay karaniwan lamang sa ating mga paningin. Dito po sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talata po ay 20. Huwag ninyong hamakin ang mga propesiya. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti at ang masama ay itakwil. Opo. Piliin po natin ang mabuting salita ng Diyos upang ito ay maging pagkain espiritual natin sa parang araw nating pamumuhay. Kapatid, alam ko na sa sarili mo ay hindi mo kaya ito. Magtulungan tayo. Sumabay ka sa akin sa pananalangin ngayon upang iyong madama na ang banal na espiritu ang siyang kumikilos sa iyo upang ikaw ay maging isang anak ng Diyos. Sabihin po natin, Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag at buhay. Patawarin mo kami kung minsan ay tinatanggihan namin ang iyong mga mensahero dahil sa pamilyaridad o pagkakilala namin sa kanila bilang pagmamataas namin sa aming sarili. Buksan mo ang aming puso upang makita ka sa bawat mensaheng ipinapadala mo. Tulungan mo kaming tanggapin ang iyong katotohanan kahit ito ay masakit upang kami mahubog ayon sa iyong kalooban sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo ay nakisabay sa aking panalangin, alam kong naramdaman ninyo ang kaginawahan ng inyong mga puso at pag-iisip. Gumaan ang inyong mapakiramdam. Pagpatuloy mo lang ito. Buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong isip. Tanggapin mo ang katotohanan na ang mga salitang ito hindi nagmumula sa inyong maliit na lingkod, kundi ito ay bilang mensahe na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo na ibig niyang iparating sa iyo upang ikaw ay magkamit din naman ng buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Kristo.